Gustong bumalik ni Katonying Anthony Davis sa next game nila versus Lakers. Gusto kasi niyang makaharap ang LA kaso hindi pa pwede dahil wala pang official decision ng medical team ng Dallas. Nakipag-usap na rin si Anthony Davis sa medical at coaching staff na payagan siyang maglaro versus LA. Wala pang estimated date kung kailan ang balik ni AD na based naman sa report bago kasi masama sa trade rumors talaga si Anthony Davis at after tanggalin si Nico Harrison bago siya makapaglaro ulit kailangan munang i-approve ng team owner ang kanyang medical record. Parang si Anthony Davis lang ang binigyan ng option na kailangan muna ng approval bago makapaglaro dahil nga merong report na iti-trade siya. Ang Dallas pa bagsak sa 5-14 record. Diyan din nakasalala yung return date ni Kyrie dahil pwedeng mag-trigger na mag-full rebuild agad ang Dallas dahil sa top pick. Ang pinakamaganda pang nangyari sa Luka at AD trade sa side ng Mavericks ay si Max Christie na nag-a-average ngayon ng 13 points, 3 rebounds, 2 assists, 49 and 47%. Nakalaro pa siya ng 19 games. Meron din namang ups and down itong si Max Christie. Si Klay Thompson naman napapaaway na ngayong season. After nung insidente kay Ja Morant, sumunod naman sa Miami Heat. Merong kasing hindi nagustuhan trash talk itong si Klay kaya binalikan din niya yung player ng Miami na si Myron Garner. Tinawag kasi ni Garner na trash si Klay Thompson habang naglalaro ng defense. Dati kapag tinrash talk si Klay Thompson, titiranan ka lang my man. After kasi makashoot ni Klay Thompson, dun binawian ang trash talk ni Klay itong si Garner na tinawag na kung sino ka ba. Kasi two-way player lang naman kasi talaga si Garner, taga-kompleto ng bangko. After ng game, mismong si Coach Caron Butler na ang tumawag kay Garner para humingi ng tawad kay Klay. Mukhang nagiging target na si Klay sa Dallas, talo pa sila kontra Miami. Si Steph naman nakalusot sa malalang injury, quad contusion na nakuha niya kumpara sa in-expect ni Coach Steve Kerr na na-injured yung tuhod. Mawawala si Steph ng nasa 1 linggo pero hindi alam kung ano ang mangyayari sa loob ng 1 linggo dahil si Butler pangatlong himutok na niya ngayong season. Hindi pa nga pumapasok yung December. Kakaisang buwan pa lang mula na nag-umpisa ang season, kinall out ulit ni Butler yung kanyang team. Wala na talaga hindi sumusunod yung mga player, sa scouting report, wala na ring effort. Ang problema pa nila, inside presence at rebounding. Tinawag na rin ng mga fans na mala Tom Thibodeau ang style ni Steve Kerr, kaya na-injured si Steph. Nagre-rely lang sa alam niyang player. Kung si Coach Tom Thibodeau puro starter ang ibinababad, si Coach Steve Kerr naman walang kamatayang small ball. Parang nagsisisi si Butler na umalis ng Miami. Nasa 10-10 record ang Golden State ngayon. Hirap nang manalo sa road game, lalo pang nahihirapan ngayon sa home court nila. Ang kalaban pa nila sa play-in spot Minnesota. Mas nananalo pa nga sa kanila ngayon ang Phoenix Suns na kasama sa top 6 na wala si KD na yung pumalit na si Jalen Green injured pa. Ang Miami naman 13-6 record, nakakasabay sa mga team sa East ngayon. Number 3 pa sila so far. Mas better din ang run ngayon ng Miami kontra sa Knicks, Cavaliers, Magic at Celtics. Kung hindi umalis si Butler, malamang sila pa rin ang top contender ng East. May dalawang available big man sa market, si Anthony Davis at si Domantas Sabonis. Pero tatlo talaga yun, yung isa galing pang Brooklyn. Gustong i-revisit yung Kuminga trade sa Sacramento para kay Sabonis. Based naman sa insider, malabo makipag-trade ang Golden State para kay Sabonis dahil sa financial restriction. $42 million si Sabonis. Tatlong player ang pwedeng ibigay ng Golden State dun. Si Moody, Kuminga at Buddy Hield. Plus ilang draft picks. Another option si Draymond at si Kuminga para may kasama pang player na pabalik bukod kay Sabonis. Pero si Kuminga maite-trade lang mula mid-January. Sinugod na nga ng isang fan yung Sacramento lalo na si Zach LaVine. Nagrereklamo na kasi si Sabonis sa Sacramento dahil pababa na. Nag-umpisa yon nung nawala yung point guard nila. Sa Golden State, mananawa siya sa point guard dun. Hindi naman 7-footer si Sabonis, nasa 6'10", kaya pasok pa rin siya sa rotation ni Steve Kerr. Nag-a-average si Sabonis ng 17 points, 12 rebounds, 51 and 20%. Si Sabonis ang isa sa best big man pagdating sa pick and roll. Kasama din sa trade rumors na yon si Anthony Davis na mas lamang naman kay Sabonis pagdating sa defensive presence. Pero mas lamang naman si Sabonis pagdating sa mismong presence dahil mas marami siyang nalalaro kontra kay AD.
Ang Golden State ngayon nasa rebuilding process na talaga eh. Kailangan na magbago ng style, mag-ipon ng draft picks at young player na i-develop. Ang standard pa naman ngayon yung OKC Thunder dahil sa dami ng draft picks nila na mababypass yung bagong rule na makakaapekto sa kanilang payroll. Ang team na gaya ng Magic sa East next season, isa sa 4 nilang player, sina Banchero, Wagner, Jalen Suggs at Bane, mapipilitan silang i-trade dahil tatamaan ang kanilang payroll dahil sa bagong rule. Si Banchero magte-take effect na ang panibagong contract. Saka bagay din tong si Sabonis sa Lakers eh. May itsura din eh. Saka balbasarado pa. Nakakakiliti. So ito, nababasa ko lang sa comment na bakit daw hindi pa ibinabalik si Seth sa lineup ng Golden State after i-release. Dahil ang report dati, mid-November, pwede na ulit siyang i-sign. Pwede naman kasi dahil magiging 15 player ang mga team. Nasa 14 pa lang ngayon ang Golden State. Dahil sa 2 million na lang ang natitira sa second tax apron ng Golden State, hindi nila ma-sign si Seth dahil marirestrict sila kapag lumagpas ang second tax apron. Based sa report, struggling kasi si Buddy Hield. Oras na matrade siya, ang ipapalit sa rotation or sa lineup ay si Seth. Nag-a-average na lang si Buddy Hield ng nasa 7 points per game. Si Seth nag-a-average last season ng 6 points per game. Nasa minimum contract pa makukuha ni Seth, samantalang si Buddy Hield 9 million ngayon. Pwedeng maging pillar si Buddy Hield kapag nagkaroon ng trade ang Golden State. Pwede naman maging pillar sa lineup si Seth kung sakaling bitawan yung isang player ng Warriors ngayon. Pero ang pwede kasing gawin ng Golden State doon, i-sign si Seth tapos ang bitawan nila tapos pabalikin ulit si DeAnthony Melton. Dahil hindi pa nakakapaglaro si DeAnthony Melton sa ngayon dahil sa injury niya sa tuhod na nakuha din naman niya sa Golden State. Kaya kulang din sila ng isang player.